Sorry. Yada. Mahilig ako manggaya-gaya. Yan po ang ating masahin. Pasok na po tayo sa ating buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Ozawa. Darating ang oras na hindi mo na alam ang iyong dapat gawin dahil sa iyong hindi pagiging kontento sa buhay. Maraming bagay na maaaring magpasaya sa iyo, lalo na kung hindi ka nagmamadaling umasenso sa maling pamamaraan. Huwag mong hayaang magkaedad ka ng malungkot at nag-iisa sa buhay. Hindi pa huli para magbago ka at sumunod sa utos ng Diyos. Hindi masamang alalahanin ng oras. Tandaan lamang na kahit isang maayos na gawain sa isang araw ay malaking bagay na. Bago mong isipin ang problema sa gobyerno, isipin mo muna ang sarili mong problema habang hindi pa rin nawawalan ng pagmamahal sa iyong bayan. Mahirap mang baguhin ang gobyerno. Maaaring sa iyong sarili na muna simulan ang pagbabago. Masarap sa pakiramdam na magmukhang bata, ngunit mas masarap sa pakiramdam na makatulong sa mga kabataan. Dalawa ang klase ng taong perpekto, yung taong pumanaw na at batang isisilang pa lang. Inay, nag-iisang tao sa buhay natin na hinding-hindi mapapagod at walang sawang pagsisilbihan, iintindihin, aalagaan at mamahalin tayo habang buhay. Ang taong laging mahirap kausap ay laging may palusot. May kasabihan nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang taong madamot na magbahagi ng kanyang kakayahan ay pagdadamutan din ng tadhana. Kalimutan mo ang taong sinaktan ang damdamin mo kahapon, pero huwag mong kalimutan ang taong nagmamahal sa iyo araw-araw. Kung ang isip at puso ay puno ng problema sa buhay, tanggalin mo ang laman para makita mo ang ganda ng buhay. Masunahin natin ang pagtaas ng kinikita kaysa sa pagtaas ng ating pagmamalaki. Kung ikaw ay magtatrabaho, ipakita mo na masigit pa sa sweldo ang kontribusyon mo kaysa sa halaga ng sweldo mo. Baka magulat ka sa bonus ng buhay na ipagkakaloob ng Panginoon. Ang buhay, mas maraming pagsubok pag may hawak na pera. Pero isipin mo na lang na ito'y pinaghihirapan mo dahil din sa mga pagsubok. Hindi hilaw ang isip pag nasa tamang edad na. Nahihilaw lamang ito dahil kung ikaw ay mainisin, mainipin at mahilig manisi ng kapwa. Pabago-bago man ang sistema sa Facebook, hindi mo pa rin maiiwasang tumingin at mag-post dahil kasama na ito sa ritmo ng ating buhay. Mas daig pa ng taong masipag ang taong maagang gumising pero tamad. Mabait ang tadhana kahit may pait pang dumating sa buhay mo. Dahil hindi mo isinuko ang paniniwala sa Panginoon, pagmamahal sa pamilya at sa iyong kapwa. Ang pagod ay nababaliwala pag nararamdaman mo ang pagmamahal galing sa pamilya mo at sa mga taong nakikiramay
sa iyong nararamdaman. Kung ang iyong itinanim ay nasa malinis na pananaw at ikaw ay makatotohanan lalo na sa mata ng Diyos, kahit anong tagal man ay bubunga pa rin ito ng iyong inaasam na kaligayahan. Sa buhay, kailangan marunong kang makisama. Kahit sino man ang makilala, may mataray, may mayabang, o kahit sino pa siya. Laging magpakumbaba at maging mabuting tao para laging masaya ang buhay araw-araw. Hindi kailanman sasaya ang isang tao dahil sa maraming salapi. Ang pagyaman ng tao ay dahil ikaw ay nanalangin at sumusunod sa utos ng Panginoon. Ang unang tukso sa iyong pagkatao ay maging totoo sa kahit sino mang nagtiwalang ipinagkatiwala ang salaping marami kang iniisip na paraan para marating mo ang saya ng totoong buhay. Kailangan natin yan at para makuha ko yan, ang pinakamabisa ay ang manalangin at sumunod sa utos ng Diyos. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito naman po ang ating mga balita. bali-balita. Inilingkod ng mga quotes na 1,000 quotes po yan. Actually, mas marami pa dyan ang nagawa natin. Pero tinatapos na po namin ng 1,000 quotes. So, natapos na ibang Tagalog. Yan po ay pagsusunod-sunod natin chapter by chapter. So sana po makatulong ang mga ilang kasabihan na nagawa po namin. Kasi minsan sa buhay natin, yung bang minsan nakakalimot tayo eh. Pero pag may na rin tayong mga kasabihan, sometimes nagigising yung utak natin, nagigising yung damdamin natin. Kasi yan ang magpapaandar sa atin para sa magandang buhay at sa hindi rin magandang buhay. Both. Kasi nasa sa atin po para gumanda ang buhay natin. Nasa ating pananaw, di ba? Nasa ating damdamin. Ikaw lang at ikaw ang pwedeng gumawa ng ikagaganda na buhay, hindi kahit sino. So yan po, abangan nyo pa po ang ibang mga quotes namin. And I do hope, i-like nyo po siya, i-share please nasa Spotify po at saka nasa Apple Podcast. Ilalagay na rin po namin ang ilan yan. Yung iba po nandun na, yung ibang quotes ng mga kasabihan nandun na sa Apple Podcast. The rest, ilalagay pa rin po namin. Abangan nyo po ang mga ginagawa na mag-usap tayo, Vicky Osawa, ng team mag-usap tayo, na mga ipopost po natin sa araw-araw na bubuhay tayo, makailangan natin ng reminders. And kung walang reminders, minsan nakakalimot tayo. Diba? And number one, syempre, walang tigil. Manalangin po tayo araw-araw sa Panginoon. Yan po, eto papasok na tayo sa mga balita rito sa Japan. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito naman po ang ating mga balita. Magandang tanghali po. Ito ang ating mga balita. Vietnamese huli sa pagnanakaw ng mga products sa Uniqlo. My God. Ito po ay galing sa Japan News, February 7, 2024. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga Fukuoka Police ang 4 na katao, lalaki at babae na parehong mga Vietnamese. Matapos mapatunayang sabit ang mga ito sa pagnanakaw ng mga products sa loob ng store ng Uniqlo. Based sa investigasyon nila, lumabas na ginawa nila ang pagnanakaw sa 8 iba't ibang prefecture dito sa Japan at umabot sa 66 cases ng pagnanakaw ang ginawa nila. Umabot naman sa more than 5,200 different apparel items ang mga ninakaw nito na umaabot sa mahigit 1.970 lapad ang total value. Aba, tindi no? Ang 4 na hinuli ay hindi magkakilala. Sila ay nakapasok lang sa Japan dahil sa utos sa kanila ng pinaka-mastermind na nasa Vietnam. Nakatira sa ngayon, kukunan din daw ng mga pulis ng arrest warrant ang babaeng ito para mahuli sa bansa nila. Ibig sabihin, ang mastermind nila babae, ha? Kasi ito yung ending, no? Kukunan din daw ng mga pulis. Ibig sabihin, kukunin din daw ng mga pulis ng arrest warrant ang babaeng ito para mahuli sa bansa nila. Sa bansa nila, Vietnam. Ibig sabihin,
Huwag tayong sasali dito. Never, never, never. Eto na naman, again. Isa na naman, Vietnamese din po. Nakakalungkot, no? Vietnamese woman huli sa Cosme surgery without license. Bawal yan. Ito po ay galing sa Japan News, February 7, 2024. Nung February 7 pa po ito, ha? Ayon sa news nito, hinuli ng mga Mie Police ang isang Vietnamese woman aged 32 years old matapos mapatunayang nagsasagawa ito ng Cosme operation ng walang valid doctor license. Bawal yan. Nag-post ito ng video sa SNS na naghihikayat na mga kababayan niya na may gusto sa service niya. Sa maliit na halaga lamang, ibig sabihin mura talaga, no? Isa sa kanya naging customer ay kanyang tinurukan ng hyaluronic acid noong Setyembre 2023. Inamin naman ito ang charge laban sa kanya. Sinisiyasat pa naman ng mga pulis kung meron pa siyang ibang operation na ginawa. Yan po, bawal yan dito. Huwag kang pupunta rito nang gagawa ng mga mag-opera o kung ano kasi mura talaga, di ba? Maski sa atin mura compared sa Japan, magpa-ayos ng kung ano man sa beauty na yan, di ba? Bawal po. Anything here, kailangan po lisensyado talaga, sa totoo lang. Kasi minsan naman sa atin naman, kung marunong talaga tayo, okay lang, di ba? Basta magaling siya. Di ba? At yun nga, isa pa, mura. Pero still, medyo nakakatakot din, ano? So, yan po ang ating masabi at abangan nyo po ang another pangatlong balita. Ito po ang ating pangatlong balita na gusto ko pong ulitin ito. Actually, naibalita na po namin ito para maging aware po tayo lalo. Kaya ulitin po namin itong balitang ito na ito po yung naibigay ng Japan News noong February 5. Napakagandang balita lalo na sa mga kababayan natin na alam mo yun, minsan syempre gipit tayo, kailangan natin ng ganitong halaga. So, magte-take tayo ng risk dahil mabibigyan ka ron 5 lapad, from 5 lapad to 20 lapad. Ito po yung iPhone scammer. Nakakahulihan na po, umaaksyon na ang Japan. Kaya mga kababayan ko, kung meron pang binibiktima dyan, tungkol sa iPhone, sa una lang po, may patibong lang sila sa una, pero at the end, ikaw pa rin ang magdudusa. Basahin po natin. Ito po'y galing sa Japan News, February 5, 2024. Vietnamese huli sa phone registration scam. Eto na siya. Ayon sa news na ito, hinuli ng Osaka Police ang 5 Vietnamese nasa 20s to 30s and ang edad. Matapos mapatunayang sabit ang mga ito sa phone registration scam. Yan ha. Ang grupo nila ay paulit-ulit ang ginagawang panloloko at kumikita na ng more than 2,000 lapad. Nakumpiska din ng mga pulis ang more than 200 pirasong smartphone na nakakontract sa iba't ibang gaikokujin na kanilang nakuha. At ang mga ito ay nakakonect sa more than 600 lines ng Docomo. Hindi ba alam ito ng Docomo? Gamit ang mga nakuha nilang smartphone na nakakontract ay nakapangalan sa iba't ibang foreigner dito sa Japan. Kanilang ginamit ang Dibaray service ng Docomo upang mabayaran ang nakukuha nilang item online. Tulad ng mga Nintendo, Switch at PlayStation. Then ang mga product ay kanilang inibenta at dito sila kumikita ng malaki. Ang bill naman sa Dibaray service ng Docomo ay madadagdag sa monthly billing ng phone na sinisingil ng Docomo Company sa mga foreigner na nakipag-contract sa kanila. Na kinuhanan ng cellphone ng mga scammer na nahuli. Dahil sa dami ng mga paulit-ulit na billing, nag-report ang company sa mga pulis at dito nabisto ang kanilang ginagawa. Ang more than 200 pirasong smartphone naman na nakumpiska ng mga pulis ay kalahati dito ay pag-aari ng mga kababayan nilang Vietnamese din at ang mga kalahati naman ay sa mga Pinoy at Indonesian. Ito ay nakakontrata. Sinisiyasat sa ngayon ng mga pulis kung paano napunta sa mga scammer na ito ang mga cellphone at maaaring hulihin nila
ang lahat ng taong kasangkot dito. Yan po, ayan na, ingatan po natin yan. Yan po ang ating mga balita. Si Vicky Asawa na mag-usap tayo. Maraming salamat po. Magandang Yan tanghali po po ang mga sa inyong bali-balita lahat. natin. Ito naman po ang ating mga Nakakaano. bali-balita. Biro niyong ibang klase, Uniqlo, ninakawan nila. Ano ba yan? Ang tindi ng mga talent nila na hindi maganda. Oh my God, di ba? Sabihin na nating, alam mo, hirap ng buhay, pero it doesn't mean na easy money ang gagawin natin dito sa mundo. Napakarami pong pangyayari ngayon na talagang tinatarget ang mga foreigner din dito sa Japan. 'Di ba? Hindi lang yan pong pagnanakaw ng Vietnamese. Ang pag-uusapan natin, gusto ko rin pong pag-usapan yung mga scammer. Kasi po talagang hindi na maganda nangyayari yan. Yesterday po, meron po isang kababayan tayo nag-share. At isi-share po namin ito next week na na-scam siya tungkol sa utang-utang, sa loan. At may mga bagong modus ang mga scammer sa pagpapaw, sila pa ang matapang. Diba? Kaya mga kababayan ko, pag nalaman, maglo-loan kayo, naiintindihan ko minsan kasi talaga kailangan natin ng cash, diba? For some emergency reason. Pero if I were you, pag sinabi nang magbigay ka ng dato, nako, magaling sila yung mga salita nila, para kang nabubudol-budol. Para kang nabubudol-budol, biglang mapapaok nga. Iniisip mo kasi yung pangangailangan mo. Hindi mo iniisip yung pangangailangan nila sa'yo. Anong pangangailangan ba talaga nila sa'yo, di ba? Kasi, uutang ka na. Ikaw pa magbibigay. Bakit? Kung wala silang tiwala, ba't kanila in-approve? Di ba? Biglang, ayan, chat ka. Isa pa pong modus nila. May kasama pang kachat na ibang na kababayan din natin na kunyari, 4 kayo o 5 kayo na nangungutang, biglang sabihin, o kayo po, na-approve na, kayo rin po, swerte, na-approve na. Ayan po, pumayag sila na ganito na ibibigay nyo. Yan ang mga salita nila ngayon, which is not true. Kaya pag halimbawa po sa mga loan, although syempre may mga legit din naman po. If I were you, mag-loan na lang po kayo talaga sa company ng Japan na talagang kapares nyo, mga Orix, alam ko yan, loan company rin yan, di ba? O kaya sa bangko, magsodan kayo. Para talagang legit. Yung mga sa Facebook po, hindi naman lahat, hindi ko po nila lahat. Pero karamihan dyan talagang easy money scammer sila. Kaya nga scammer. Easy money talaga ang ginagawa at itong mga kababayan po naman po natin. Mga kababayan ko, kapwa Pilipino o kapwa katao natin, wag na tayong ganyan. Tandaan po natin kung anong ginawa mo, yun ang balik sa'yo. Diba? Ulitin ko po, walang puno ng mangga na bubunga ng kamatis. Ang bubunga ay kamatis, di ba? Kaya kung ano yung ginawa mong masama, matik yan, masama rin ang darating sa'yo. Wala ka bang mahal sa buhay? Wala ka bang pamilya? Di ba? Wala ka bang anak? Nag-iisa ka man sa mundo still. Paano na pagtanda mo? Baka kung ano lumabas sa sakit sa'yo. Alam niyo, ang karma, umiikot yan. Tandaan niyo. Anything in this world, karma is always there. Remember that. Wala. Kung ano yung tinanim mo, whatever you plant, yun ang mag-grow. Di ba? You do something bad, that will happen to you as well. Promise. Totoo yan. Totoo po yan. Kaya, mga kababayan ko na naaaliw sa madaling pera, wag. Tanggalin po natin yan. Alam ko na marami tayong pangangailangan. Sa buhay natin, marami tayong pangarap. Pero be patient. Andyan si Lord. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya pababayaan. Be patient and be truth. Be honest. The most important in the world is honesty. Maging honest po kayo. Huwag niyong pangarapin yun. Ayan, magsinungaling lang ako, magkakaroon ako ng ganitong kalaking halaga. No. I was listening to Apple Podcast Sacho yesterday po sa internet. And you know what? I was so thankful na narinig ko po yung talk show nila. Inano ko pa nga ni-record ko para ma-remind myself. Sabi niya nung Sacho po, the most important that he has in his staff, 6,000 staff meron daw siya. Ang unang inaano niya is maging, how do you say vulnerable, manager? Vulnerable. Ano yon sa Tagalog? Ano yun yung makatotohanan.
Di ba? Kasi anyone, nagkakamali tayo eh. Nagkakamali tayo. Sometimes we do mistake eh. We don't really mean to do that mistake. But you need to be honest. I made a mistake. I'm sorry, boss. Di ba? Hey, I'm sorry. I made a mistake. Don't be ashamed to say the word, I'm sorry. Very important po yan. Kasi the more you don't say sorry, the more your heart will be full of takot. Your heart will be full of negativeness. Di ba? Kasi you come up with your pride muna eh. Yung pride mo, why should I have to say sorry? Gagawin ko na lang ito ng paraan. But you don't even know na hindi mo makakayang mag-isa yan. And that will come up to you, patago ka ng patago, sikreto ka ng sikreto, mapuno na ng mapuno ang iyong kasikreto hanggang super sinungaling ka na. There is another movie that I'm watching. It's a Korean movie actually, with my husband. This I will share to you. I just don't know that I don't know the title, but I will share it to you tomorrow siguro pag nalaman ko yung title. Napakagandang movie. Sabi niya ganon. This girl was married to a Japanese guy. She is a Korean girl. And you know what? Until she grow up, puro siya kasinungalingan. From the start, when she was a child, sinabi ng mama niya, huwag kang kumain ngayong gabi na ng chocolate. Ang gagawin niya, pagdutulog na magulang niya, kukuha pa rin siya ng chocolate. And then even from the school, pag halimbawang may nakita siyang ballpen, ang gagawin niya, itatago niya pa rin, and then pag naitago niya, magsinungaling siya na wala sa kanya. So napuno siya ng kasinungalingan sa katawan. Hanggang nag-come up siya, pati sa trabaho niya, puro kasinungalingan. Everything goes well, naging mayaman siya, puro kasinungalingan naman ang ginagawa niya. Until what happened? There is a time na yung relasyon nila mag-asawa medyo nagiging the relation between her and the husband is very hindi na masyadong mainit. Pero andun yung love nila sa isa't isa, pero hindi na yung ganong kainit. That will come up, di ba, for a husband and wife for a long time. So, one time, he met a guy which is younger than her, and then, bumigay siya. Bumigay siya mismo sa loob ng bahay nila nung pumunta yung boy. Diba? Okay, nangyari yon. And the husband itself, meron palang ginustong babae rin. So, in short, silang dalawa nagkakaroon na ng someone else. Nagkakaroon na sila ng hygiene, sabihin na natin, ng mistress and yung babae rin, ganon. Yung babae naman, just one time love lang ang sa kanya. With the boy, nagiging deep. Until one time, parang yung boy, mabait kasi yung husband niya, super bait din, nag-confess sa wife niya. Sabi niya, I have this feeling and this come up with a girl, which is, this girl is staff nitong babae, nung wife niya. Staff niya yon. Nung nangyari yung relasyon between the guy and the staff niya, yung babae, nung narinig yon, she was so in pain, but she come up with to be a strong woman to show to the guy na, I still love you. And then, hindi siya nagalit, whatever it is. Ngayon, the problem is, the problem with that story is, meron din yung girl, nung time na yun, bakit hindi niya sinabay? And one time, this young boy really in love with her, and ayaw niya, sabi niya gano'n, nagkamali lang siya ng relasyon na yun, nung araw na yun. Ang ginawa nitong young boy, pumunta dun sa bahay nila without knowing nung girl na ang asawa mo ay may nangyari sa amin. So, ang ang pinaka-logic ni po nito, yung bang hanggang, sinungaling talaga siya. Kung baga natanim na sa kanya, puro kasinungalingan, puro lies. So, ang nangyari, very, very pain to her. What? Dinivorce siya ng asawa niya. I want a divorce. Diba? That she's expecting na since yung husband niya naman ang aliwa na pinagbigyan niya, siguro naman kung malaman yun, hindi mangyayari. Pero what happened is, itinago yung anak niya, hindi nakipagkita for a couple of weeks. Hanggang sa nagkita sila, tinanong siya ng seryoso, face-to-face ng husband niya, may nangyari ba sa inyo? Sinabi niya. And then, anong sinigot ng lalaki? Nung naging honest na siya,
the more naman yung lalaki sabi sa kanya, divorce na tayo. So yun po ang sinasabi ko, minsan tayo, sa sobrang dami na nang nakalusot tayo sa sinungaling dito, hindi natin alam na may mas darating pa sa yung pain dahil sa sobrang kasinungalingan mo. So, from the start, do not lie. Yan po ang aking gustong sabihin. Do not lie. Di ba? Wag. Tanggalin po natin yung kasinungalingan. Whenever there is something that you need to talk to tell him, to tell her, sabihin mo ahead of time. Don't do it later that baka wala siya sa mood o baka it will happen. Think positive. Be honest. Yun lang po ang sa akin. Be honest. Kaya yung mga scammer na nasasanay silang manloko, nakakalusot, nakakain siya lang ng masarap na pagkain, nakakabili sila ng gusto nila, ng easy money, what will happen to you in the last? Diba? Ang mangyayari sa iyo for the last time, I don't think it's gonna be good for you. It will be more painful, more pain in your heart. Malay mo from outside din, maging pain, which is sickness. Diba? Kaya mga scammer o kung sino man po mga kababayan ko na nakakapag-isip ng hindi maganda, come up with positive. And if you cannot come up with a positive, pray, close your eyes. And you will come up better and you will be the happy person. It's not because you're happy because of all the materials. No, it's not the money that counts in this world. The full happiness is in your heart. Kayo lang po ang pwedeng gumawa niya, wala nang iba. Ay nako, yan na po. Napahaba ang aking istorya. Pasensya na po kayo kung medyo umiikot-ikot. Ngayon po, pasok na po tayo sa ating commercial. Nagaishimasu. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging makakasama. Pagkat ang Diyos ay di natutulog, binabantayan ka niya. Di ba't ang buhay ay parang gulong, kung nadapay magsikap na bumangon. Kami naririto, aalalay sa'yo, limutin ang malungkot na kahapon. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Malulutas kapag nag-usap tayo. Malulutas pag nag-usap tayo. Mag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito po ang isang kababayan natin magsasabi ko ano nangyari. Hello. Hello, ma'am. Konnichiwa. Ay, the konnichiwa po. camera. Pasensya na. Okay lang po. Okay lang. There you are. Kita nyo? Ang dami naming error today. Thank you so much. Pasensya na po kayo, minasang guminasay. Anyway, nakikita nyo po ang ating commercial. Ito, yan, di ba? Ito po ang ating super Netflix. Yan. Kaya mga kababayan, order na po kayo kasi hanggang katapusan na lang po ito. Bali, every 5 sachet. Sachet! Sa shade ng ating Netflix will cost you 3,850. 3,850 po for Valentine's special. Kasama na po ang shipping. So, every 5 hanggang ano lang po yan, hanggang Valentine's Day, every 5 po naman will cost you 3,850. Kasama na po ang shipping. And of course, andyan din mga services namin na napanood nyo ang aming apostille, Japan or Philippines, or andyan din po ang aming mga translation, mga PSA documents. Pero if I were you, kung kaya nyo po, you better do it on your own kasi mas makakamura po kayo. With us po kasi opisina, although it's a big help for us kasi syempre yung daily bread po ng mga kasamahan natin, ng inyong lingkod, kailangan namin. Ganun eh. Diba? So yun po. Kung halimbawa papakuha kayo ng mga birth certificate, mura po pag pasuyo nyo na lang sa pamilya o sa kaibigan nyo sa Pilipinas. Mas makakamura kayo. With us po kasi, pag nagpasuyo kayo ng PSA, medyo dear, nga po, kasama na yung EMS padala hanggang dito sa Japan. At meron po nag-order sa amin from Finland. Thank you so much po. From Finland, nag-avail ng service natin. Honto arigato gozaimasu. And even mga taga-Saudi, mga taga-Hong Kong, thank you so much, Singapore. Alam niyo, ang galing-galing. Ang very thankful kay Lord talaga. Tsaka sa team mag-usap tayo na dahil sa kanila, dahil kay Lord, andyan, nakakarating na po kami kung saan-saang bansa at nakakapagbigay ng mga serbisyo na. Maraming salamat po for your trust talaga. Super. Yan po. And also, yung US visa po natin, still available. Basta pumasok lang po kayo sa FB page, yung US visa, Australian visa, andyan po ang service pa rin namin. Translation, andyan pa rin po kami. Minasan, yoroshiku po for our promo Valentine's special. Ngayon po, pasok na tayo sa ating, ay teka muna, bago yun. No. You know what? Kung ano po, gusto ko pong ususimi sa inyo itong honey. At saka, laurel. Ay, naku, mali itong isang laurel. Ay, malaki. Ayan. Ayan ang laurel po, tsaka honey. Alam niyo po, lately, nagpapakulo ako ng laurel, tsaka honey sinasama ko, pagkakulo ng ano. Yung laurel, hindi ko lang po dalay ngayon yung iba pa. Kasama po ng laurel is onion globes. Yung onion globes, 2 piraso. Isang baso po nagagawa ko doon. 2 pirasong onion globes, tsaka laurel. Laurel, nakikita niyo po itong laurel. Yan. Ang laurel nilalagay ko, kung ganitong size, 3 piraso. Kung malaking size, 2 piraso. Isang inuman yan. Pinakukuluan ko ng pinakukuluan yan. At pag kumulo na yan, lalagyan ko ng cinnamon. Yung cinnamon, ako po ang ginagamit ko, yung cinnamon talagang stick. Tapos nun, pagkatapos po nung pag kumulo na, kasama yung cinnamon, hahanguin mo. And then, isasalin mo siya. Isasalin mo siya, no? Pero hindi nakasama yung mga cinnamon. Kailangan i-drain, i-ano mo siya, saluin. And then, pagkasalo mo nun, eto na, lalagyan mo ng honey. Kaparis po sa mga oldies na kaparis ko, sa gabi minsan ihi ka ng ihe, di ba? When I start drinking this with honey, na laurel, kasama ang cinnamon, kasama ang onion globes, ganon, yung sabaw nun, alam nyo yung CR ko sa umaga na pagkagising ko. Dati kasi, pag umiinom ako ng coffee at night, nagigising ako ng madaling araw. Naku, ang hirap-hirap gumising, di ba? Kaya yan po ang aking susume for today. Tandaan po natin, eto po, nakuha ko nito sa internet, promise. Isang pong, ito po, laurel, tapos onion dyan, ay no, garlic. Garlic po pala, sorry. Garlic po, laurel, and cinnamon. Pakuluan nyo lang po ng pakuluan. And then, with honey. Ay,
Galing. Ganda sa katawan. You feel better. More stronger. Diba? So, yan po ang ating nasusumi for today. Pasok na po tayo sa ating one-on-one. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito po ang isang kababayan natin magsasabi ko ano nangyari. Hello, ma'am. Konnichiwa. Ay, konnichiwa po. Pasensya na. Okay lang po. Okay lang po. Onegaishimasu. Pasensya na po. Kamusta pakiramdam nyo? Okay naman po. Okay ka na? Opo. Oo, grabe, no? Nakakaano mga scam na yan, napakarami. Grabe, hindi nawawala. Yes, ma'am, pwede pong, kayo na mag-share kung paano nangyari, paano nagsimula na makontak niyo. Paano nangyari? Apo. Nagkakabas po ako ng murang ticket. Siyempre, oo, maski sino. Yes po. Kasi nga po, maliit lang po yung sweldo ko sa linis ng hotel. Yan, oo, yes. Tapos naisip ko po yung yung BFF sa Pilipinas. Oo, apo. Na may kapatid at pamangkin dito na madalas umuwi. Apo. Ang layunin ko po dahil siyempre meron silang ino-order na ticket, baka pwede siyang magtanong doon. Mm-mm. Ngayon po, sabi niya, meron daw mura. Mm. Eh, dahil matagal ko ng best friend, simula nung nag-talent ako sa Japan, na San Diego, na kami magkaibigan. Pero Wow. matagal na po kami hindi nagkikita. Mm-mm. At nasa Pinas siya. Mm-mm. Eh di, wala naman po ako nababalitaan scam na travel agency kasi po malaking pera po yan eh. Yes, opo. Plane ticket na po pinag-uusapan dyan. Kumbaga, Mm-mm. ansin po ako na walang ganyan na scam na travel agency. Yes, opo. Oo, hindi po kasi kagaya ng mga yan eh. Ano yan, Golden X to. Yung mga yen. Oo po, opo. Opo. Eh, siyempre, isang tao, magkano po plane ticket, di po ba? Mm-mm. Ganun po, yung sabi niya, may mura. Akala ko naman po, kakilala niya. Mm. Mm-mm. Tapos, hindi ko po alam, nagbiro po ako. Sabi ko, Mm-mm. baka scam yan. Sabi niya, hindi, legit Ben. Sabi niya, Company. company. Mm-mm. Tapos, Mm. sabi ko, parang never heard ko yata yan. Sabi niya, hindi, best, ano yan, yung, hindi, parang nag-aalanganin po ako. Eh, dahil po sa best friend ko, dahil alam ko hindi ako papahamak. Mm-mm. At alam mo, mukha naman po siyang matalino Mm-mm. pagdating sa pera kasi business-minded. Mm-mm. Eh, sabi ko, baka kung di ko kunin, baka magtampo. Mm-mm. Sabi ko, hindi naman siguro ko ipapahamak nito kasi alam naman niya yung buhay sa Japan. Yes. Eh, Opo. di, sabi niya, mura na yan. Meron, na-check na daw niya, legit. Tapos meron po siyang chat na Ella. Mm. Tapos in-screenshot niya, kasama siya doon sa group chat na marami nga. Nabasa ko po, marami doon nag-order na taga-Japan. Opo. Okay. Di, dahil na-check na po ng BFF ko, di, ano po, yung nag-remittance po ako kinabukasan. Oo. Ako po yung Ella, kakilala niya. Oh. Nagka-chat daw niya. Kasi pina-check ko sa kanya dahil nagpapa-recommend ako sa kanya ng ticket. Ticket. Akala ko naman kakilala niya. Mm-mm. Ay, yun po, nung pagkabayad ko, hindi na po nag-reply yung Ella. Itong Ella, kanino niyo po nakilala? Ano po, sa BFF ko po, at sabi niya, kachat ko yung Ella, yung nag-aano ng ticket sa agency, i-chat ko Oo. din daw po. Oo. Tapos doon po nga daw po sa pangalan na Rafaela, Oo. ko iparemittance yung plane ticket na naman sa inabot ko na. Yan naman, Sansi. Opo, yes. Bali, ang nangyari po, nag-chat-chat kayo. Opo. And then, tinanong niya yung flight number, kung anong gusto niyong flight, kailan ang uwi niyo, saang airport. Tinanong niya po lahat yon. Oo nga, binigay mo yung mga date, binigay mo lahat. Opo. Information. Tapos pagkabayad So- ko, hindi na po siya nagparamdam. Sabi ko, asa po yung itinerary ko? Yeah. Wala na po, hindi na sumagot. So, na-deposit mo yung pera from here sa Japan? Opo. Remittance. Tapos po, inahabol ko po siya Opo. kung saan location. Eh, digital daw po, hindi daw po malolocate kung saan location. Okay. Yes. Eh, super chef po ko. Ilang beses po kayo nag-chat nung Miss Ella? Una po nag-chat doon yung kaibigan ko. Tapos, Pumasok siya doon. pinag-chat niya sa akin. Nag-chat kami sa messenger. Okay, so ibig sabihin may profile yung Ella.
Opo, meron po. Pumasok ka dun sa, nag-message ka dun sa Ella, yung nakita mo yung profile, sumagot siya. Opo, opo. Ang nagbigay, oo. Sabi ko sa akin, mura na yan, ma'am. Wala nang ganyang ticket. Bali, 4 na lapad po yata isa nun sa 13,500 pesos. Wow. Tapos, kasama bagahe, kaya umabot ng na namang sanseng. Hindi po, dalawa po kami. Ay, dalawa kayo. Sino kasama mo? Yung isang kaibigan ko dito, dalawa po kaming nagpabook. Dalawa kayo nagbayad. Opo. Chinat po nung kaibigan ko, Oh. sabi doon nung Rafaela, hindi daw po siya doon kasi nahack daw po yung kanyang Facebook. Bayad ka. Pagkabayad mo, hindi mo na siya makontak. Hindi na po. Nawala na yung chatroom nyo. Opo. And then, yung friend mo na nag-show kay sa'yo, anong sabi niya po? Wala din po, hindi na rin po yata sumagot sa kanya. May Facebook ko. Tapos kinontak po nung kaibigan ko. Hindi, sabi daw po nung Rafaela, hindi daw po siya yun. Pero yung profile mo, tsaka yung profile na nakita ng kaibigan mo na kinausap niya na bagong panganak siya, na nahack siya, pareho bang profile? So, yung pinagdala po ng pera, pero ang travel agency po, Starek Travel and Tours po sa Magaldan, Pangasinan. Oh my God. Opo. Ayun po, laki pong panginayang ko. Kasi wala po akong update na may travel agency na nag-i-scam pa. Hindi po ako naging maingat. Mayroon talaga akong maghanap ng mura lalo na't hindi kakilala yung company ko. Ang maipapayo ko sa iba, talaga kakilala. Kaya rin sabi ng kaibigan nyo na kinuwanan nyo rin ng ticket. O yung ticket nyo, di ba, for 2? Opo. Oo, for 2 yung ticket nyo. Iba lang po kasi yun nga daw. Hindi daw ako nag-iingat. Nagtiwala daw ako masyado. Oh, mabait din siya. So, hindi na siya nabayaran mo, ganon. Hindi po. Ako po lahat ng nagbayad. Pera mo yun. Opo. Wala pa yung bayad niya. Pag nakuha na yung ticket, saka siya magbabayad sa'yo. Ibig sabihin, ikaw lang talaga ang nawalan. Opo. Ganda po na malaman ng ating mga... Yes po. Pwede niyo pong i-share ngayon sa mga kababayan natin tungkol sa nangyari sa inyo. Opo, para po makapag-ingat din po sila. Kasi mahirap po kitain ng pera. Eksakto. Yung yung sa e-travel, nag-try po akong sa e-travel, may naniningil ng pera by credit card. Naku, bad po. No, wala pong bayad ang e-travel. Yung po, ina-announce namin ang e-travel, wala pong bayad yan. Pag humingi ng bayad, hindi po legit yan. Opo, narinig ko po sa inyo, walang bayad. Walang bayad po. Buti po nag-out kayo nung sinisingil kayo. Opo, narinig ko po sa live nyo dati na walang bayad ng e-travel. Po ako nag-submit. Maraming salamat po. Thank you Opo. rin po. Sa mga kababayan nating Pilipino sa Japan o kahit foreigner po, mag-ingat po sa pagpapabook ng ticket at huwag pong magtitiwala sa basta-basta sa internet. Doon po kayo sa kakilala nyo bumili. At ganun din po sa e-travel, wala pong bayad na narinig ko po kay mag-usap tayo, Vicky Asawa po, na napakalaking tulong po. At ang mga experience natin tungkol po sa scammer, i-share po natin sa mag-usap tayo by Vicky Asawa. Malaking tulong po. Mahirap pong kitain ng pera. God's all po. Oo nga. Opo, maraming salamat po sa inyo din. Maraming salamat din. Malaking tulong ng update niya. Thank you. Oo po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much. Arigato gozaimasu. Thank you po. Ingat po. Bye-bye. Maganda. Yan po ang ating one-on-one interview. Actually, nailabas na po namin ito, kaya lang inulit namin dahil meron pa rin po nagreklamo tungkol sa ticket. Ang pagkakaalam niya, bayad na siya, okay na, and then after a while, naglahong parang bula sa Facebook na hindi na makontak. So, hindi naman po lahat. Hindi po lahat ng nasa Facebook ay scam. Meron naman po talagang legit dyan. Kaya lang, be careful. Be careful na lang po. Pero para sa akin po, like us, tungkuha po kami direct mismo sa airline. Pinakamaganda. Or either, mag-check po kayo kung talagang mapagkakatiwalaan na kumpanya. Meron din po namang legit eh. Kaya yun po ang aking masabi para sa mga airline na ticket na bibili.
i-double check nyo pong mabuti ang inyong pinag-orderan. Kaya PM lang po kayo in case kailangan nyo. Meron din po kaming services ng airline ticket. Pero ang hawak po natin, ang sineserve lang po natin is only Zip Air or Philippine Airline. Kasi pasensya na po kayo, na experience namin din ang mga bagay-bagay tungkol sa ibang ticket, not to mention the name, na binayaran na namin ang bagay pagdating sa airport. Binayaran na namin online yung bagahe ng client. Pagdating sa airport, sinisingil pa sila. Which is very, And then afterwards, sabi niya, ay, nagkamali sila, pero hindi na po naibalik sa amin yung pera. And also, yung mga bagay-bagay na mga ganyan ticket po, meron kaming one time, nagka-corona kasi yung aalis, yung kasamahan namin, and then sabi, ibabalik daw, dahil nagka-corona, kumuha ng doctor certificate, kumuha ng ganito, padala nyo kami ng ganito, lahat po ginawa namin, pero walang bumalik sa amin maski 5. Yan po, isinishare ko sa inyo, dahil talagang true experience of us. Direct na po namin in-order ha, sinabi na namin na yun nga, pagka direct ng order na yun sa airline, pero anong ginawa? Sabi, ibabalik, sabi, okay daw, ayun, ano nangyari? Kung ano lang ang kinuwang document sa amin, after nun, ni 5 daling walang bumabalik sa amin na refund. Yan po, kaya pasensya na po kayo. Siguro, it's a learning. Ako po kasi, pag merong nangyaring ganun, hindi ko siya inaanong masama ng dire-diretso. Ang sabi ko, it's a good one na natuto rin kami. Natuto kami na hindi basta sige-sige lang din. Diba? Alamin muna talagang mabuti yung mga bagay-bagay bago ka pumasok sa ganong istorya. Kaya kung hindi man po kami nabayaran o nabalikan, wala kaming magagawa. At ang isa pa pong gusto kong sabihin sa inyo, isang kababayan natin, sana naman nandiyan ka. Yung 30 lapad na naipasok sa account niya, hanggang ngayon po iniisip ko yan na sana magising siya dahil sabi niya nga, ang nangyari po kasi, if you remember this story, this was how many years ago? 2 years ago po ata ito. Na yung pera na 30 lapad mahigit, nagkamali ang isang team sa amin na ipasa yung account niya dun sa customer. So pumasok yung account nung pera sa kanya, which is Sanju Namang. 30 lapad po yun. Ngayon, I don't have the knowledge how can I control it that time. So, ang nangyari po, we talked to her, and sabi niya nung gabing yun, of course, I will return it to you tomorrow. And then the next day, nung kinausap na po namin siya, sinabi niya, kala niya kanya yun. Nabigay ng kanyang, alam niya na, ng kanyang papa daw, kaya kala niya sa kanya yun, na ipadala niya na raw sa Pilipinas, ganito. So, to make the story short, pinadala namin siya ng letter na lang, na hulug-hulugan niya na lang. We agree sa hulug-hulugan. Pero wala. Diba? Wala. Lahat ng drama na ibinigay niya sa amin. Sana ate, kung nagigising ka sa sarili mo, alam mo yung ginawa mo na wag sanang mangyari sa'yo. Yun lang ang panalangin namin. Pero kung meron ka na, inisip ko rin, baka siguro gipit siya. Kasi sabi niya, 4 ang anak niya, hirap siya, ganito. Ako, okay, understood yan. And we were scolded by the company na yun nga. Pero ang nangyari kasi, inabunuhan na lang yung ticket nung customer na bumili. Kaya ate, nananawagan ako sa iyo. Ang pangalan mo ay nagsisimula sa A, tapos sumunod B. Yung kasunod, di ko na sasabihin. Sana naman, pay ka naman, kasi nakakaawa yung mga staff na nagbayad. Nag-abono sila, magkano lang naman ang budget ng mga team, mag-usap tayo. Yung iba nga, wala pa nga sweldo kasi nga talagang hindi kakayanin pa. Kaya sana AB, ate, kung halimbawa nakikinig ka sa pera, kung maski pa unti-unti, hulugan mo naman para maibalik naman dun sa mga staff din na nag-abono. Kawawa naman sila. Yan po mga experience din namin. Kaya kung kayo nakaka-experience, kami rin po nakaka-experience. Pero we are very, very careful and it's a learning for me. Ngayon po, kaya hinabahan ko ng istorya ko kasi po, susunod-sunod rin na namin ang segment ng kaparis ng Listen and Learn. Malalaman po natin mga kultura ng Japan, ilang kultura tungkol sa Japan, anong meaning ng Valentine sa kanila. At syempre ang ating little princess, si EJ Linsang, makipapanood niyo na rin po siya. At ang ating showbiz, chika. Chika, showbiz. Andiyan po ang mga chismis tungkol sa mga Hollywood star at sa ating mga
star sa Pilipinas. So, dire-diretso po yung segment na yan. Panoorin niyo po. Don't give up. Dahil may maganda rin po kayo matututunan. Unahin po ang Listen and Learn. After ng Listen and Learn, papasok po ulit ang inyong lingkod sa mga question ng ating kababayan. Onegai shimasu. Magandang tanghali po, ito si Vicky Osawa again sa bagong segment natin ng Listen and Learn. Kumbaga sa Tagalog, alamin at pakinggan. O, paano po ba ang ibang Tagalog nito? Whatever, kung may alam po kayo, please do let us know sa Tagalog kung anong mas maganda. Ito po ang utang chika natin galing po sa Team Mag-usap Tayo si Miss Ere. It's February, buwan ng mga puso-puso, pag-ibig. Ito po tayo sa Listen and Learn. Ibig sabihin, pakinggan at pag-aralan. O, di ba? Tama ba? Tama ba pakinggan at pag-aralan? Anyway, ito na po ang ating balita tungkol sa mga history dito sa Japan. Ano ang mga meaning na kailangan minsan malaman natin ito kasi since we are here, mga history nila, ano ba mga tradition, kultura, yan po ay kailangan alamin din natin. And with us, nang mag-usap tayo, galing po kay Miss Ellen, ng Team Mag-usap, isasabihin po namin sa inyo, hindi babalita, isasabihin po namin sa inyo. Okay, ito pa ang una nating mai-share sa Listen and Learn. Daruma. Alam niyo yung daruma, di ba? Yung bilog na manyika na may dalawang mata. Yan. Yung pula siya, parang pula siya, tapos yung ulo lang siya na mataba ang muka. Daruma po ang tawag doon. Ang daruma ay isang traditional na Japanese doll na naging simbolo ng tiyaga at swerte. Oh. Ang naging modelo nito ay si Bodhidharma, isang monghe na may akreditasyon sa pagkakatatag ng Zen Buddhism na sinasabing namuhay sa pagitan ng 5th at 6th centuries C.E. Ang kasaysayan ng Daruma ay nagsisimula noong naglakbay si Bodhidharma at huminto sa isang Shaolin monastery sa China. Tinatag ang homonymous martial art at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Hanggang sa mapagdesisyonan niyang huminto sa isang kuweba at mag-meditate. Ang pangalang Daruma ay hango sa Japanese name Bodhidharma. Ang kasaysayan ng paggawa ng Daruma ay nasimula noong 17th century kung saan ang mga lokal na magsasaka sa siyudad ng Takasaki sa Gunma ay ginawa ang pinakaunang bersyon ng Daruma. Oh, galing pala sa Gunma ito, sa Takasaki noong 7th century. Ang pinakaunang bersyon ng Daruma bilang charms na ibe-bless ng mga monghe dahil ang kabuhayan ng mga magsasaka ay nakadepende sa swerte. Oo naman. Naisipan nila itong superstitious trick upang matulungan sila sa kanilang pag-aani. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang kaugaliang ito ng paggamit ng Daruma ay lumalaganap sa iba't ibang propesyon at relihiyon. Yes, usually ginagamit nila pag January kung di po ako nagkakamali. Kaya pag January, isang mata lang alam kong ginuguhitan na, hindi pag matatapos na, another mata. Tama ba ako? Anyway, yan po ang pagkakaalam natin sa Daruma na anong meaning nito. Ngayon, papasok na tayo sa ating kapusuan. It's Valentine, di ba? Malapit na. Valentine's Day, ang kasaysayan ng Valentine's Day sa Japan ay nagsimula noong pang 1950s, mas huli kaysa sa West. Sa panahong ito, nagsimulang mangampanya ang confectioner at department stores at ang kanilang demograpiko ay ang mga babaeng nais bumili ng mga chocolate para sa kanilang mga asawa at kasintahan. Ay, ganun ba yun? Kasi dito sa Japan, di ba nga, hindi mo man kasintahan pag lalaki, bibigyan mo kahit sino mga katrabaho mo o sa school ng mga lalaki, ganun. Kung sino yung gusto mong bigyan lang. Hindi naman lahat, mamaya sa school, ang dami palang lalaki, lahat yung bibigyan mo, ubos ka nun.
Anyway, dahil sa pinangunahan ng confectioner ang kumpanya ng Valentine's Japan, mas naging simbolo ng Valentine's Day ang chocolate kesa sa mga bulaklak at alahas. Yes, kasi sa atin po bulaklak, di ba? O kaya any gift na ibibigay sa atin ng hubby natin or ng boyfriend natin. Okay, isang naiibang kaugalian sa Japan pagdating sa Valentine's Day ay ang mga babae lamang ang nagbibigay ng regalo o chocolate sa mga lalaki dito sa Japan. At may iba't ibang kahulugan. Dala ang mga chocolate depende sa uri nito at kung sino ang makakatanggap ang homemade choco ay nangangahulugang true feelings chocolate at ipinapahiwatig nito ang isang tao ay in love sa taong kanilang pagbibigyan. Ang girl choco ay ganoon, nangangahulugang obligasyon chocolate at ibinibigay ito halimbawa sa mga katrabaho, kakilala o sa mga taong hindi kasama sa inner circle. Ang tomo ng tomo choco ay galing sa salitang tomodachi, na nangangahulugang friend at ibinibigay ito ng mga babae sa kanilang mga lalaking kaibigan. Ang mga lalaking kaibigan naman ay nagbibigay din sa kanila ng chocolate during White Day. Ito po ay sa Marso naman. Ang presyo ay personalization ng Tomo Choco ay depende sa kung gaano kaka-close ang isang tao sa kanilang kaibigan. Depende pala ang meaning ng mga chocolate. Ako kasi bumibili lang sa Hakuyen Shop. Habi kong gano'n. Total, lalo na ang habi ko, hindi mahilig sa chocolate. Kaya, hindi katulad sa West, ang pagpapadala ng Valentine's card sa Japan ay hindi gaanong pangkaraniwan. At ang praise na Happy Valentine's ay hindi masyadong ginagamit. Hindi nga masyado silang palabati ng Happy Valentine's. Sabi ko sa kanya kasi, sa Pilipinas, ang lalaki ay nagbibigay ng bulaklak sa babae. Kasi hindi ako masyado mahilig sa bulaklak. Chicharong bulaklak, mahilig ako. Anyway, yan po, just for fun, joke lang po. Anyway, minasang Happy Valentine's po, yan po ang mga kultura dito sa Japan. So, alamin po pa natin sa susunod ng ating Listen and Learn. Pakinggan at pag-aralan. Alamin, in short. Tama ba? Pakinggan at alamin. O alamin at pakinggan. Whatever. In English, listen and learn. Maraming salamat po. Maganda. こんな感じになります。めっちゃいい。なんか顔がブサイクだから、あまりこういう、こういう。いいじゃん。はい、こんな感じ。そしたら、この下の髪をこれぐらい取ります。チーム結構取っていい。こんな感じにね。このぐらい取れます。そしたら巻きます。これを外鼻で外巻きか。こんな感じ。こっちもやるな。こんな感じにね。
でそしたらこのここをこんぐらい取ります。こんぐらい取ったら、内巻きにこう巻きます。巻いていきます。ほら、本当に少しだけでいいから。少しだけ内巻きにしちゃう。こっちもね。こんぐらい。Magandang tanghali. Pwede na naman tayo sa mga chika-chika chismis sa showbiz. And una nating chika showbiz. Ito na po ang ating chika showbiz. Ito na po ang ating mga chika showbiz. Okay, galing po ito sa Los Angeles, United States na chika para sa mga Hollywood naman ito. Madalas na pagkakamalan ang British actor at White Lotus na kontrabida na si Tom Hollander bilang Spider-Man. Star na si Tom Holland, ngunit paminsan-minsan ay paborito sa kanya tulad noong nakuha niya ang facelift para sa 7 figure na bono sa pelikula. Wow, 7 figure yung malaki yun ha. Si Hollander na nagkaroon din ng papel sa Pirates of Caribbean at Pride and Prejudice at ang nakababatang Marvel star ay minsan na nagkaroon ng parehong talent agency. Sinabi ng 56 years old sa late night host na si Seth Meyers na ang kanyang ahensya ay minsan nang nagpadala sa kanya ng email na naglalaman na payslip na may kamanghamanghang kabuuan at may level na unang tranche ng box office bonus para Avenger. Yes, sikat yan ano. Sa ibang pagkakataon, siya ay hindi gaanong masaya kapag napagkakamalang. Sa ibang pagkakataon, siya ay hindi gaanong masaya kapag napagkakamalang ang nakababatang bituin, sabi ni Hollander. Si Hollander ay nasa late night with Seth Meyers ng NBC upang i-promote ang kanyang paparating na serya na FEUD CAPOTE versus The Swans. Hindi ko alam basa nito. Anyway, Feud Capote versus The Swans. Kung saan gaganap siya bilang si Truman Capote, isang Amerikanong manunulat. Wow! Okay, ang galing Okay, ito naman po tayo sa balita naman natin, ang mga kababayan natin, ang mga showbiz artista. Ito. Sabi daw ni Bobby, pag inaya daw siya ni Tekla na mag-live-in, sasama siya, makipag-live-in siya. Ano ang relasyon? Basahin natin. Hindi lang basta co-workers ang tiringan ngayon ng Kapuso TV host comedian na sina Super Tekla at Bube. Pinatunayan nila yan sa nakaraang episode ng Fast Talk with Boy Abunda, kung saan natanong sila kung gaano ba nila kamahal ang isa't isa. O diba, ayon kina Bobay at Tekla, medyo malalim na rin ang estado ng kanilang friendship dahil ang taon na rin silang magkasama sa Kapuso comedy show, diba? Magkasama sila sa Kapuso comedy show na The Bube and Tekla Show. Okay. Sa tanong ni Tito Boy na kung gaano niya kamahal si Tekla, sagot niya ito, kapag in-invite ako ni Tekla na makipag-live-in sa kanya, papayag po ako. Ang sagot ni Bube. Wow! Seryosing chika ni Tekla kahit daw hindi sila madalas nagkikita at nagkakausap ni Bube ng personal siya nandiyan para sa kaibigan. Nabanggit din ni Tekla na lahat ng komedyante ay nagiging emotional din, lalo na pagdating sa mga mahal nila sa buhay. Yes, yes, yes. Alam mo yan pa. Minsan kasi pag masyadong marami, close kayo, di ba? Di ba, may chika nga, di ba, si Chanda Romero pala, dating niyang kalibin, si Bernardo, yung artistang bakla, di ba? Sikat yun di ba, ang galing-galing. Namatay ata yun, kailan ba? Pero matagal na rin siya namatay. Sikat yun, di ba, si Bernardo? Ang dami nun ng mga, mga comedy,
mga comedy series sa sa TV at saka sa mga pelikula. Biro mo si Chanda Romero, sikat na sikat yun. Imbala nakalibing niya si Bernardo. O, di ba? Ang saya. Pag-ibig yan. At saka siyempre, Pebrero, pag-ibig. Okay, balik naman tayo sa Amerika, sa Hollywood. Eto, Robert De Niro, sinabing masarap ang pakiramdam ng pagiging ama sa edad na 80 years old. Nagiging emotional sa kanyang anak na babae at the age of 80. Wow. Ito po ay eto na, para kay Robert De Niro, ang pagiging ama ay hindi nawala ang ningning pagkatapos ng halos 50 taon. Sa isang panayam para sa February-March 2024 issue ng AARP, the magazine na inilabas ng Webes, ang 80 years old Killers of the Flower Moon na aktor ang larawan ng kanyang 12 taong gulang na anak na babae, si Helen De Niro. Siya ang kanyang pangalawang anak, Grace Hightower. Siya at si Hightower ang naghain ng diborsyo noong 2018. Sa paksa ng pamilya, tila naging emotional si De Niro habang nagsasalita tungkol sa kung paano nagkaroon ng malalim na epekto ang kanyang ikapito at bunsong anak, ang 9 na buwang gulang na si Gia Virginia Chen De Niro, na anak niya sa kanyang partner na si Tiffany Chen. Kahit na si De Niro ay bihirang babukas tungkol sa kanyang pamilya, saglit niyang binanggit ang pagiging ama sa isang panayam ng The Guardian na nilathala noong Oktubre. May naging no, pasensya na kayo. Nagmuni-muni din si De Niro tungkol sa pagiging isang matandang ama. Walang sama. At least, yung anak niya nandiyan, di ba? Tsaka, it doesn't matter. Basta ang ama, tinatanyo pa rin pagkaama mo. Okay lang yan. Pag halimbawa may edad talaga yung lalaki, minsan sinasabi, amalo, ama na siya, lolo pa. Walang masama doon. I don't think it's nice. Basta masaya. Importante, masaya, no? Inimpo ni De Niro ang anak ni Diane Abbott, si Drena De Niro, 52, sa kanyang unang kasal kay Abbott. Si Drena De Niro ay nagkaroon ng isang anak na lalaki, si Leandro De Niro Rodriguez, na namatay noong Hulyo mula sa isang aksidente, overdose sa droga. Si Rafael De Niro, 47, ay pinyanak noong 1976. Naghiwalay sina De Niro at Abbott noong 1983. Ibinahagi niya ang kambal na sina Julian at Aaron. 27 kay Toike Smith na hindi niya pinakasalan. Sina Elliot 25 at Helen Grace 12 ay isinilang sa panahon ng kanyang kasal kay Grace Hightower. Nagpakasalang mag-asawa noong 1997 na naghain ng divorsyo noong 2018. Well, talagang ganyan minsan ang pag-ibig, hindi tumatagat. Pero at least, kesa naman lagi kayo nagbabangaya, maigi na yung ganun. Freedom to each other. Malay mo, makakuha ka pa talaga ng totoong talagang partner mo. So, yan po ating masabi, basta ang pag-ibig ay laging importante, respect. Respeto sa isa't isa. Love and respect. Importante yan. So, minasa, happy Valentine's! Tomorrow, it's a Valentine's Day, di ba? Yan pa ating mga chika showbiz. Maraming salamat po. Yan po ang ating mga chika showbiz. Ang dami, di ba? Andiyan yung listen and learn galing kay Miss, nakalimutan ko. Yung memory ko, ano ba yan? Yung kay Miss, grabe ako! Oh my God, ano nangyari sa memory ko? Anyway, galing po sa team, mag-usap tayo lahat yan. Sila po ang gumawa. At syempre ang ating Little Linchang, naku, natatandaan nyo noon. Di ba, ang lit-lit niya ngayon, dalaga na. Teka muna po, nawawalan ako ng internet. Kailangan natin makausap tungkol sa Q&A. Bakit wala akong internet ata? Patay kang bata ka. Teka muna po, ha? Hello? Ayan. Tayo natin. Ayan, nakuha na po. Okay. Hi, Miss Amy. Hello po, magandang tanghali po. Yes.
Thank you. Nawalan ako kanina ng internet. Pasensya na. Hello, Miss, alam ko wala si Miss Susay ngayon. Yes, Miss Amy, ano ang ating chika for today? Ano mga katanungan? Ito po yung question number 1 po natin. Yes. Good morning po. Gusto ko po sana i-apply yung tax refund ng asawa ko. Pero iisa ang receiver ng assistance ng tax. Pwede po ba yun? Oo. Actually, ang tax refund po, basta merong maski isa, good yan. Kaya lang, ang tanong doon, yung po bang remittance is from your husband name ang nagpadala? Kailangan po yun. Kailangan yung pangalan nung nagpadala is yung husband nyo. Dahil kung sa pangalan nyo po, ang nagpadala sa pamilya, hindi po pwede yun. Ulitin ko po, kailangan yung remittance po ang nagpadala from Japan under the name of your husband. Pwede po yan. Yun nga lang, kung magkano ang genseng niya, isa lang kasi ang pinadadala, medyo maliit nga lang ang return niyan. Pero pwede po yun. Punta lang po kayo sa sa tax office and then sasabihin sa inyo kung ano mga dapat gawin. Para kahit papaano hindi masyadong maraming hassle. Teka, tumalong pala yung mic ko. Daijoubu, tumalong pala mic ko, hindi ko alam. Anyway, sorry po. Yes, Miss Amy, sorry. Anong pangalawa nating question? Question number 2 po. Good morning po. Ask ko lang po, kami po mga trainee visa, pwede din po ba kami mag-apply ng permanent visa? Continuous din naman po ang bayad ng tax pension. Asking lang po, sana mapalit. Ay, anak, paano kaya to? Teka ha, ulitin ko, medyo nag-error kasi. Okay, Miss Amy, ano yung pangalawa? Paulit. Sorry. Question number 2 po. Good morning po. Ask lang po, trainee visa, pwede din po ba mag-apply ng permanent visa? Continuous din naman ang bayad ng tax pension. Asking lang po. Hindi ako immigration para magsabing no. Pero sa pagkakaalam ko po, hindi pwede pa. Usually, ang alam ko po, pag nag-SSW ka dito, and then naka 5 years ka, parang yun po ang pwedeng mag-apply. Pero hindi po ako very 100% sure. Ang training visa po, usually, mag-change status ka kasi yan eh. Pag nag-change status ka, then nasa time ata parang doon ka mag-i-start ng another 5 years, parang gano'n. Hindi po ako sure, pero mag-change status number 1 yan, ang pagkakaalam ko po. And then number 2, pinakamaganda, itanong nyo po sa kasi wala pa po akong narinig na training visa, not unless nag-change status siya para naging permanent. Meron pa akong narinig na dating training visa and then nag-change status, let's say yung change status niya, nagpakasal siya, then sa time pwede mag-apply ng permanent pag nakatumagal na rito. Pero as a training visa turn to permanent, sorry po, wala pa akong alam niyan, pero pwede kayo magtanong sa immigration po. Okay, yes, Miss Amy. Anong pangatlo natin? Last question po. Okay. Magtatanong po sana ako about sa Kekon sa Japan. Yes. Nagpakasal po kasi ako ng Japan dati sa Japanese National 2010. Nag-recon ng 2014. Nagpirmahan lang po kami sa City Hall. Doon kami kinasal. Doon din po kami nag-recon. Hindi po na-report sa marriage sa Philippine Embassy. Ang tanong ko po, single pa rin po ba ako sa Pilipinas? Sa akin pong experience, kung halimbawa po talaga hindi na i-report, sometimes, I'm not very sure, hindi po ako taga Philippine Embassy, hindi po na i-report ang marriage sa Philippine Embahada natin, hindi po na i-record dyan sa NSO. Marami rin po tayong narinig ng mga kababayan natin na na-assist natin na bakit ganun po, kasal naman ako sa Japan, pagdating sa Pilipinas, wala po akong record. So, meaning to say, hindi po nakapag-report of marriage. Ang pinakamaganda po, ma'am, kumuha po kayo ng singleness o ng Senomar. Kumuha po kayo ng singleness o Senomar o kaya kumuha kayo mismo rin din ng marriage certificate sa PSA. Alam niyo naman po kailan kayo kinasal, di ba? I-check niyo po 'yun. Pero ang pinaka mabilis po talaga para malaman niyo kung kasal pa kayo hindi, singleness po. Senomar. Ang Senomar at singleness, isa lang naman 'yan. Kaya pwede pong i-apply nyo, mag-check kayo sa PSA.
para malaman nyo po kung ano talaga nangyari. Kasi kung di po kayo nakapag-report, ang pagkakaalam po ng inyong lingkod, hindi po ako taga Philippine Embassy ha, walang record sa Pilipinas. Pero still, I'm not very sure kung paano yung proseso. I-double check nyo lang po kung lang po kayo sa PSA ng singleness or Senomar. Yun po ating masabi. So, Miss Amy, tatlo lang ang question natin ngayon. Opo, yes po. Okay, thank you so much, Miss Amy, and good luck, and thank you so much sa mga client. Arigato, Miss Amy. Maraming salamat po, Miss Kitty. Thank you. Thank you. Okay, yan po ang ating team. Mag-usap tayo. Naku, nawawala yung ano ko. Ayan, okay na. Pasok po tayo sa ating namang quotes of the day. Alam ko, inano ko na sinave ko na yun eh. Okay, check po natin what's happening. Okay, eto na po ang ating quotes of the day. Ito po ang ating quotes of the day na ginawa ng inyong lingkod. Hindi kailanman mo makikita ang magagandang bagay sa loob ng iyong bahay, house, hanggat di mo nalilinis ang buong kabahayan. Totoo yun. Kasi kung gudya-gudya ang kwarto mo, hindi mo alam, meron ka pa palang mga bagay na talagang importante ron, na talagang before na pinagpagura mo yun, na mamahaling bagay. Kung hindi mo lilinisin talaga ang loob ng bahay mo. Kapares po ng pag-uugali natin. Diba? Kung di natin iisipin yung mga pagkakamali natin, yung mga foul natin sa buhay natin, paano mo maaayos ang sarili mo? Kung laging ang ginagawa mo, maski mali ka, nakatalikod ka, hindi mo pinapansin yung pagkakamali mo. Kailangan po, isipin din natin, pag nagkamali tayo, mag-sorry tayo. Kung di man tayo nagkamali, sa tingin nyo, sa tingin naman ng tao, na nagkamali ka, ako po kasi ang klase ng ganong kasa. Kaya sino ang tama o mali, basta sa akin makapag-sorry ako, good enough. Yun po. Importante po yung pagsasalitang sorry. Whether I'm right or wrong, pinakamaganda na mag-sorry ka. Napakasarap ng pakiramdam. Kapares ng pamamahay natin, ako po kasi talagang maingay ako sa bahay. Ang gusto ko ang bahay talaga, maski walang mamahaling gamit o anything, maayos siya. Pagpasok ko, gusto ko malinis siya. Kung maraming mga damit na maraming mga kung ano, kailangan nakapwesto siya sa isang pwesto, nakaayos siya. Yung pagdaan mo, maluwag ka. Parang buhay natin, di ba? Kung hindi maluwag yung daanan, paano ka makakaayos ng buhay mo, di ba? Kailangan ayusin mo yung daanan mo. Pero kung halimbawang time, kailangan tingnan mo talaga yung bahay mo kung naiayos mo. Kasi once na nalinis mo ang bahay mo, pwede mong marinis din ang damdamin mo. Ang hirap. Natutulog ka na punong-puno ng mga kung ano nung abururot, may mga amoy, mga kung ano-ano. I don't think it's gonna be right for you to have a pleasant mind and a happy life. Diba? It should be not really that much na sobrang pika-pika suro. Hindi naman ganun. Ang ibig ko lang sabihin, pinatira ka ng Panginoon sa maganda bahay o hindi ka na i-snowhan, hindi ka na uulanan, hindi ka na kung ano nakikidlatan diyan, kailangan mahalin mo 'yun, tinitiran mo na grasya ng Panginoon, whether inuupahan mo o sa iyo 'yan. Meron kasi pagdating sa bahay, ayun na, hawak na yung ketay, hawak na yung computer. Hindi niya alam, meron siyang iniwang mga damit na ang isip niya, lalaban niya, pagkadating niya, ayusin niya pagkadating niya. Nakakalimutan niya na kasi pagpasok niya ng kwarto, wala na. Hawak agad ang gadget. Hindi niya muna isipin, ang gadget hindi nawawala. Di ba? Andyan lang yan. Di ba? Pero yung pananaw mo sa pag-iisip dito sa loob ng kwarto mo, nawawala ang magandang bagay diyan. Kasi you are surrounded with different things na gomi. Di ba? If you are that kind of person, hindi ako nagwa 100%, I don't think you really want to be happy in your life. Di ba? Andiyan yung mga bote, mga kung ano, mudzim, bujama ni Suru. So, Suru to, anong mangyayari sa'yo? What will happen to you? Do you think your mind will be on peace if you have all the mess beside you? Natural lang, minsan marami tayong gustong bagay na bilhin. Marami tayong gustong gawin. Pero magagawa mo naman ng maayos yung dapat mong gawin kung maayos din ang iyong paligid. Number 1 kasi yan eh. Yung paligid mo, yung surroundings mo. Di ba?
So, kung malinis ang surroundings mo, for me, sa akin pong pananaw, malinis din ang isip mo, malinis ang kalooban mo, at madali kang makapagdidesisyon ng maganda. Promise. Pero kung hindi, I don't think ang mangyayari sa'yo, suffocated ka with all the negative minds. Kasi, nakapaligid sa'yo yung mga basura eh. Di ba? Nakapaligid sa'yo yung mga amoy na damit na ginamit mo. Nandun sa kwarto mo. So you think you're gonna be better of thinking, your positive mind will come. Today, I was so happy kasi I smell our manager, Mr. Inohara, he smells so good. He smells so good, so I asked him, oh, you smell so good. What's your perfume? Di ba, ang sarap ng amoy. And I feel better. Kaya ako siguro madaldal ngayon. That's why I talk too much. Because I smell the good things. You know, I love people with a good smell. Who would like to have with the person na may amoy, you wouldn't like to be with that person, right? And once you smell the good smell, para bang ang sarap, para sa akin po, ang sarap ng pakiramdam, ang sarap ng pag-iisip mo, napaka-positibo. Pero pag may amoy, hey, what's wrong with you, di ba? So nag-worry ka sa kanya kasi once na may amoy ang katawan mo, it's common, nagkakaroon ng amoy ang ating katawan kasi we've been eating different kinds of food. Lumalabas yung pawis niya na sometimes nagkakaamoy talaga yan. But you yourself can clean it. Andyan ang tubig pa. Binibigyan pa tayo ng Panginoon ng tubig. Binibigyan pa tayo ng Panginoon ng tirahan. Diba? Ayusin natin. Let everything to be clean. Para our peace of mind, our heart will be in a positive. So, yan po ang ating ending. At syempre, magpapasalamat po ako sa lahat ng team Mag-usap Tayo, sa mga followers na nandyan na hindi nawawala sa Mag-usap Tayo. And remember, i-like nyo po kami sa Spotify, Apple Podcast. Andyan po ang Pinoy Diaries. Mga istorya ng ating mga kababayan dito sa Japan at sa ibang lugar. At ng ibang foreign foreigners, gano'n. Yan po ang ating masasabi. Minasan, gambarimasyo. And syempre, ang aming daily news. Every morning po, meron po kayo 7 o'clock, daily news na binigay ni Miss Apple. Bigay po ni Miss Apple sa ating mga balita. Siya po nag-announce niyan. At ang mga team Mag-usap Tayo, nagbibigay rin po ng mga balita na gusto namin i-share sa inyo. Kaya every 7 o'clock, don't forget to open Mag-usap Tayo dahil nandyan po ang latest about balita rito at balita doon. More on Japan po tayo. Okay po, maraming salamat. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo,